mga kamamshi. Mga dabarkads, welcome back sa aking channel. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa 13. Maswerteng halaman ayon sa Feng Shui at kung saan ito ilalagay sa iyong tahanan. Ang mga houseplant ay nagdaragdag ng isang magandang ugnayan sa anumang silid at ayon sa pilosopiya ng disenyo ng Feng Shui, ang kanilang mga benepisyo ay higit pa sa aesthetic. Kung nais mong magdagdag ng mas maraming halaman sa iyong bahay, narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung paano ito gawin sa Feng Shui na paraan. Paano makakaapekto ang halaman sa enerhiya? Ang Feng Shui, isang kasanayan na nagmula sa sinaunang Tsina, ay tungkol sa pagbabalanse ng mga elemento ng kahoy, sunog, lupa, metal, at tubig. Ang mga taniman ng bahay ay nauugnay sa enerhiya sa kahoy, at idinagdag nila ang sigla, kabaitan, puso ng tao, at kakayahang umangkop sa isang puwang, sinabi ng dalubhasa sa Feng Shui na si Angie Cho. Kinakatawan din ng wood ang mga bagong pagsisimula, dahil nagpapalakas ito ng elemento ng sunog at tumutulong sa amin na harapin ang pagbabago, ayon kay Amanda Gibby Peters, tagapagtatag ng Simple Shui. Maingat na naiimpluwensyahan kami ng kahoy upang maabot at maunat ang ating mga sarili sa mga bagong paraan. Kahit na ang amoy ng lupa, tulad ng itinuro ni Peters, ay maaaring palabasan ng oxytocin, ang love hormone. At iba pang pananaliksik ay ipinakita ang mga halaman ay maaaring mapalakas ang pagiging produktibo at pag-aaral. Ang pinakamahusay na mga halaman para sa Feng Shui. Para sa pag-ibig, philodendron, ang mga ito ay may malambot, hugis puso na mga dahon na mabilis na tumutubo. Sinabi ni Cho na mahusay sila para sa paglinang ng mga relasyon. Sumunod, peonies, ang pinakatanyag na bulaklak upang akitin ang pag-ibig, ayon sa eksperto ng Feng Shui na si Marianne Gordon. Sumunod, jasmine, sikat sa mayamang amoy. Ang jasmine ay madalas na nauugnay sa pag-ibig, kagandahan, at pagiging sensual. Para sa kayamanan at kasaganaan, mga violet ng Africa, kasama ng iba pang mga halaman na may bilog, malakoy na dahon, naisip na ito ay simbolo ng pera at kayamanan. Tree, ang maliit na puno na ito ay karaniwang ginagamit sa Feng Shui upang maakit at mapahusay ang yaman at kasaganaan. Puno ng bonsai, ang mga puno ng mababang pangangalaga na ito ay naisip ding isang simbolo ng swerte at kapalaran. Puno ng orange, sinabi ni Gordon na ang isang puno ng kahel ay maaaring makatulong sa pagtanggap ng kasaganaan sa iyong tahanan. Para sa lakas at proteksyon. Halamang ahas, sa mga malatibak na dahon nito, ang mga halaman ng ahas ay kumakatawan sa lakas, kabangisan, at proteksyon. Jade, mag-isip ng mga halaman ng jade tulad ng isang proteksyon na maswerteng kagandahan ng mga uri. Mabuti din ang mga ito para makaakit ng kayamanan. Para sa paglago ng personal at propesyonal. Monstera, habang lumalaki ang halaman na ito, umaakyat ito at lumalawak, na kumakatawan sa pagpapalawak at koneksyon at paitaas na paglaki, tala ni Cho. Kawayan, ang mabilis na lumalagong kawayan ay nagmumungkahi ng paitaas na kadaliang kumilos, kasama ang iba pang mga matangkad na halaman tulad ng yucca. Para sa kalusugan at pagkamayabong. Orchids, ang mga puting orchid ay isang simbolo ng pagkamayabong at pagkamalikhain, at ang dilaw ay mahusay para sa kalusugan, tala ni Gordon. Sage plant, sage ay madaling lumalaki sa labas ng bahay, at sa huli ay magkakaroon ka ng sapat upang makagawa ng iyong sariling smudging stick, idinagdag ni Gordon, na maaaring iwan ang enerhiya sa iyong ilaw sa bahay at masaya. Para sa ginhawa at balanse. Fern, ang mga fern ay mahusay para sa pagbabalanse ng malupit, matalim na sulok at pagdaragdag ng ilang lambot sa isang puwang, sabi ni Gordon. Fiddle leaf fig tree, ang malambot na dahon ng sikat na halaman ay bumubuo ng isang malamangkok na hugis, na nakikita ni Cho bilang banayad at sumusuporta. Kung saan ilalagay ang iyong mga halaman.
Sa sandaling nakilala mo ang isang halaman na maaaring umunlad sa iyong espasyo at nagdadala ng isang lakas na narating mo, oras na upang makahanap ng isang magandang tahanan para dito. At talagang mahalaga ang pagkakalagay. Para sa tulong sa pagpapasya kung saan ilalagay ang iyong mga halaman, isaalang-alang ang pagkonsulta sa isang mapa ng bagwa, isang tool na madaling gamiting hatiin ang iyong puwang sa 9 na kategorya tulad ng pag-ibig, kalusugan, landas ng buhay, at iba pa. Maaari mong ilagay ang iyong halaman sa isang lugar na nauugnay sa kung ano ang sinusubukan mong linangin. Halimbawa, ilagay ang mga peonies o jasmine sa pag-ibig at pag-aasawa ng iyong tahanan, na nasa kanang sulok sa likuran habang papasok ka sa pintuan. Sa lugar na ito, gugustuhin mong maiwasan ang anumang malupit o spiky na halaman, tulad ng halaman ng ahas. O, kung ang iyong yaman na guwa ay nahahadlangan o may pintuan sa likuran sa lugar na iyon, idinagdag ni Peters, maglagay ng halaman malapit sa nawawalang puwang upang magsilbing tagapag-alaga. Sinabi na, huwag pakiramdam na kailangan mong maglagay ng halaman sa isang lugar kung saan wala itong pagkakataong mabuhay. Kadahilanan sa sikat ng araw at airflow na kailangan din nito. Kapag may pag-aalinlangan, inirekomenda din ni Peters ang pagpapangkat ng mga halaman ng sama-sama sa 4, ang bilang na nauugnay sa yamang guwa. Ang paggawa nito ay malusog din para sa iyong mga halaman, dahil ang pagpapangkat ay maaaring mapataas ang halumigmig at lumikha ng isang mas angkop na lumalagong kapaligiran. 4 na halaman na maiiwasan, ayon sa Feng Shui. At panghuli, para sa ilang mga kapaki-pakinabang na, hindi dapat gawin, maraming bagay na dapat tandaan upang makatulong na maiwasan ang mga halaman na makagambala ang lakas ng iyong puwang. 1. Matalas na enerhiya. Ang matalas na enerhiya, o shachi, ay maaaring magmula sa mga halaman tulad ng cactus, kaya't hindi ito inirerekomenda ni Gordon maliban kung napakaliit nila. Idinagdag pa ni Cho na sa pangkalahatan, nais mong pumunta na may malambot, hugis puso na mga dahon. 2. Pekeng halaman. Ang mga pekeng halaman ay hindi karaniwang itinuturing na kanais-nais sa Feng Shui ngunit maaaring magamit sa isang puwang kung saan sila lamang ang pagpipilian, tulad ng isang bahay sa bakasyon o sa isang silid na walang natural na ilaw. 3. Mga patay o namamatay na halaman. Katulad ng pekeng halaman, ang mga patay o namamatay na halaman ay hindi perpekto. Subukang buhayin ang mga ito, ang mga halaman ay mas nababanat kaysa sa maaari mong isipin, at kung wala talaga sila, huwag hayaang sila ay maupo. Ngayong alam mo na kung ano ang ilang mga halaman ay sumasagisag at kung paano sila magkasya sa isang mapa ng bagwa, handa mo na ilagay ang iyong pinakabagong pal ng halaman sa isang lugar kung saan ito maaaring talagang umunlad at matulungan kang gawin ang pareho. At dyan na nga po nagtatapos ang videong ito, naway nagustuhan ninyong muli ang binahagi kong kaalaman. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin po at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa ibabahagi kong kaalaman. Muli maraming salamat po.